Meron lang po tayo ditong isang loaf ng ating sliced bread o yung ating tasty bread. So ilagay lang muna natin siya sa pinggan. Kahit anong klaseng tinapay pwede dito guys. Pwede kayong gumamit ng pandesal or yung mga tira-tirang tinapay pwede po dito. Pagkatapos ay cut lang natin siya into cubes. Ayan, kuha lang tayo ng ating mixing bowl and then kuha tayo ng gunting. Pagkatapos ay ikakat lang natin siya into cubes. Ayan, nakadepende po sa inyo kung gaano kalalaking cut ang inyong gusto. Pero kailangan na medyo lakihan mo ng konti guys kasi ninipis pa siya pag itinoast natin or ipinan-fry natin siya. Ayan, sabi ko nga kanina guys ay pwede po kayong gumamit ng kahit anong klaseng tinapay. Siguraduhin lang natin na yung ating tinapay ay yung matabang na tinapay, hindi yung matamis. Pwede kayong gumamit dito ng pandesal, pwede din kayong gumamit ng monay, or kahit anong matatabang. Ayan, para po sa ating complete list of ingredients, ay inalalagay po natin yan sa ating description box. Ayan, kung nakasubscribe na po kayo sa ating YouTube channel, 300,000 subscriber na po tayo. Ayan, congrats po sa atin. At sa ating Facebook page, mag-follow na po kayo dahil 11,000 followers na po tayo. Ayan, so nakat na natin siya into cubes. Set aside lang muna natin siya and then on na natin yung ating induction cooker. Pagkatapos maglagay lang po tayo ng ating frying pan. Low heat lang yung ating gagamitin dito na apoy. Medium heat muna para uminit siya. And then, pag medyo uminit na yung ating pan, balik natin sa low heat lang. Pagkatapos ibuhos na natin yung ating in-slice na ating tinapay. Pagkatapos continuous stirring lang guys para hindi ito masunog sa ilalim. Ayan, meron po tayong dalawang option sa pag-toast or sa pagluto ng ating tinapay. Una, ito ay ating ipinan-fry ito. Kung wala po kayong oven ay ganitong process na lang ang inyong sundin. Pero kung meron na po kayong oven ay pwede nitong i-bake lang ng 5 minutes guys. Hindi nyo muna gugupitin yung ating sliced bread. I-bake muna natin siya ng 5 minutes. Antayin lang natin na matusta siya ng maigi. Pagkatapos ay gugupitin na natin siya into cubes. Ayan, dito po sa ating process ay okay na ito. Tustang-tusta na talaga yung ating tinapay. Patayin lang natin yung ating induction cooker. Pagkatapos ay ilipat natin siya sa ating mixing bowl. Dahil meron pa po tayong gagawin na mas magpapasarap sa ating recipe. Ayan guys, siguraduhin nyo lang na talagang matusta ng maigi yung ating tinapay para kumapit yung ating ilalagay mamaya. So ayan, on ulit natin yung ating pan o yung ating induction cooker and then maglagay tayo ng 1/4 cup ng ating tubig. Maglalagay din tayo ng 1 cup ng ating brown sugar and then tunawin lang muna natin yung ating asukal guys. At antayin itong kumulo bago natin ilagay yung ating main ingredient. Ayan, pagkatapos ay ilalagay na natin dito yung ating isang sachet ng ating Milo. Ayan, kung wala po kayong Milo, pwede po kayong gumamit dito ng tableya. Pero mas masarap kung Milo guys. Pagkatapos ay haluin lang natin siya. At antayin lang natin na mag-caramelize yung ating sugar. Medyo lakasan na rin natin guys yung apoy para mabilis itong mag-caramelize. Ayan guys, lakasan na po natin yung ating apoy para mabilis itong mag-caramelize. Kailangan talagang mag-caramelize siya ng maigi guys para kumapit talaga dun sa ating tinapay yung ating sauce na ilalagay.
Ayan, ganito guys ang kailangan natin ma-achieve. Patayin na natin yung ating induction cooker. Pagkatapos ay ilalagay na natin yung ating toasted bread. So ibuhos na natin siya agad-agad guys. Kasi mabilis siyang lumamig yung ating Milo. Kaya kailangan maibuhos siya agad and then haluin lang natin siya ng maigi. Kailangan ma-coat lahat ng ating toasted bread para mas masarap. Ayan, haluin lang natin siya ng maigi. Pagkatapos ay mag-plating na tayo at magtitikhiman time na. O diba ang sarap? Di mo akalain. Tinapay lang yan. Eto na nga guys, ang ating napakasarap na Milo popcorn bread. O diba? Napakadaling gawin lang at napakasulit pa. Ayan, kung mahilig kang manood ng mga pelikula or mga movies sa Netflix, pwede mo itong kainin habang nag-e-enjoy ka sa mga k-drama dyan. At ayan guys, masarap din ito na pang merienda, lalong-lalo na sa mga chikiting magugustuhan po nila ito. Ayan, para sa ating ingredients ay inalagay po natin sa ating description box sa baba. Maraming salamat sa panonood. I hope ay meron po kayong natutunan na naman dito sa ating napakasarap na recipe. Thank you for watching, stay safe, and God bless.